Dumukwang papalapit sa tenga ng gobernador si Nick at bahagyang tinapik ang balikat nito na para bang magka-level lang silang dalawa ng estado sa mga oras na ito. Tumindi pang duda ni Gaston dito. Nakikinita niya ng mukhang hindi yata ito bibigyan ng matinong sagot sa kanyang mga katanungan. I don't know. Why don't you get up? Simulan mong suyurin ang buong area ng venue. Malamang kapag nakita ka nun, gagawa yun ng paraan upang wag magkrus ang landas ninyong dalawa. Tito, inaasahan na ni Nick na pupunta ang kapatid. Ito pa ba? Halata namang meron pa ring pagtingin sa governor. Nabubulag lang ito ng galit niya na alam ni Nick na oras na mapag-usapan nila o magsimula si Gaston na mag-effort ay walang pag-atubiling, mabibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Sa itsura niya ngayon ng kapatid ay mukha namang wala tong anumang iniindang panghihina ng katawan. Gusto niyang matawa, nagoyo siya ng kapatid na hindi ko napupunta. Na-invite na niya noon si Gaston na mapagtanto na baka way lang yon ng universe para bigla siyang pumalpak ng desisyon na buwisitin ng dalawa. At oo nga, ang alam niyang hindi pupuntang kapatid ay nasa party na rin, kahit late nang naging entrada nito. Hindi naman niya magawang bawiin pang imbitasyon. Naroon na pareho sila sa venue. Good luck, Tito, and have fun. Ilang segundong natameme si Gaston sa naging sagot nito. Pinoproseso niya ang sabi ng asawang ng pamangkin. Napagtanto niya na oo nga pala, nag-send siya ng message kay Nati at malamang ay nasa mindset na ng babae na pupunta siya at syempre ay gagawin nitong lahat para iwasan siya. Subalit hindi siya magpapatinag, gaano man kalaki ng venue at karami ng mga bisita. Hindi siya papayag na hindi makita ang dating nobya sa gabing iyon. Kasalanan niya pang hindi naitanong sa pamangking si Krisa kanina kung anong kulay ng suot nitong gown. May reference sana siya ng mga titing ng babae dito. Itanong ko po ba? Baka barahin ulit ako ng asawa niyang si Nick. Nilingon ni Gaston ang table nila Nick at nakita niyang nakalingon na rin si Krisa sa kanya. Malamang ay sinabi na ng ungas nitong asawa ang tinanong niya kaninang paghahanap sa hipag niya. Tumango lang si Gaston nang makitang sumugat sa nakakalokong ngiting labi ni Krisa habang nakikinig sa Only God Knows kung ano nang binubulong ni Nick sa kanyang asawa. Napakachismosa rin ng dating abogado. Pinilig na lang niyang ulo niya. Hindi siya pwedeng madistract. Tama si Nick, lilibutin niyang venue. There you are! Hiyaw ng utak ni natin nang makitang ginawang stopover ng kuya Nick niya sa isang table na malapit sa kanilang mesa. Doon ay naaninag ni Nati ang bulto ng gobernador bagamat malayo, hindi siya maaring magkamali. Siya yun, magiging assuming siya na siya ang tinatanong nito sa kapatid. Pero why not? Natawanan niya nakakaloko ng ngiti ng kanyang kuya Nick na panay ang bulong sa asawa. Sinundan niya ng tingin ng pag-ahon ng bulto ni Gaston sa upuan hanggang sa pagtungo sa buffet at bar. Mukhang kukuha na ito ng pagkain. Nagulat siya nang lumagpas to sa buffet. Hindi siya kumuha ng pagkain, dumiretso to sa bar counter upang kumuha ng inumin. Malayo man ay malinaw na nakikita ni Nati ang angat nitong kagapuhan sa suot na suit na palagi naman natong suot noon. Pakiramdam ni Nati walang sino man ang tatalo sa lakas ng karisma nito. Nang umalis si Gaston sa bar counter at maglakad-lakad paikot ng venue, na animoy merong hinahanap. Si Nati naman ang lumapit doon para pumuslit na kumuha ng pagkain sa buffet table. Laking pasalamat niya na wala pang nakakakilala sa kanya. Nakakapukaw siya ng pansin ng mga bisita, ngunit hanggang tingin lang sila. Marahil ay hindi nila siya kilala dahil nga sa laki ng kanyang ipinagbago. Walang planong tumikim ng alak si Nati. Hindi pwedeng lamunin niya ang sinabi sa party na yon na hindi siya iinom ng alak kahit na isang patak. Saka na lang siya maglalasing kapag alam niyang wala ang gobernur sa party na kanyang pinuntahan. Mahirap na kasi. Kailangan niyang bantayan ang sarili niya at baka kung ano naman ang magiging kalokohan niya dito. Nati, is that you? Namimilog ang mga matang napalingon si Nati sa likod niya nang marinig niyang pamilyar na tinig. Napaawang ang kanyang bibig na mapagsino kung sinong loko-lokong nasa kanyang likuran ngayon. Ay hinahagod na siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Parang hindi makapaniwalang siya yon. Ikaw nga, sabi ko na hindi ako pwedeng magkamali. Amoy kita. Sabit nitong humagod ang isang kamay sa kanyang buhok at kapag daka ay lumapad pang ngiti. Kamusta ka? Ang tagal mong nawala.
Si Peter Balboa yon na may kasamang babae. Inassume ni Nati na girlfriend niya yun o asawa na. Ganun pa man hindi niya ito gaano binigyan ng importansya. Hinagod na rin niya ng tingin ng lalaki. Mukha namang walang kakaibang nagbago dito. Kung ano ang natatandaan niya noon, yun pa rin yun. Hey Peter, long time no see. Masiglang bati ni natin na nawala si isipan ng pagmamanman na ginagawa niya kay Gaston. Nabaling ng atensyon. As you can see, I am good. Ikaw, kamusta ka? Hindi niya na ito napigilan nang bigla siyang yakapin ng mahigpit. Napatingin pa siya sa babae nitong kasama na wala namang reaksyon ng selos. Perhaps, ka-fling na naman ito ng isang Peter kung kaya parang no string attached na naman sila. Otomatikong umikot ng mga mata ni Nati sa kawalan. I'm good too. Pagak na tawa ni Peter na hindi maalis ang titig sa mukha ni Nati, na para bang binabasa ang reaksyon ng kanyang mukha. Bumitaw na ito ng kanyang yakap, ngunit para bang may glue or magnet ang mga mata nito sa kanyang mukha. What happened? Bakit nasobrahan ka naman yata ng diet ngayon? Tumawa lang si Nati na hinampas pa ang balikat ni Peter, na kagaya ng gawain niya dati. Alam nitong health conscious siya noon at palaging concern sa figure niya, kaya ang isip nito ay on diet lang siya. Kung malalaman lang nito na may anak na siya, baka mapagtagpi-tagpi nito yun ang dahilan ng pagbaba ng timbang niya. Ngunit syempre, hindi na niya ipapangalandakan yun. Ito nang bahalang tumuklas nito. Bagay naman sa akin hindi ba? Ikot pa ni Nati para ipakita lang sa kaibigan ng kabuuan niya. May paghagod pa siya nang nalalaman sa kanyang kurba na ikinatawa lang ng mahina ni Peter. Amazed pa rin sa itsura ng babaeng matagal siyang nawalan ng balita. Actually, sinubukan niya noong hanapin to. Itanong kay Nick ngunit dahil sa patong-patong na problema noon ng dating abogado, kung kaya naman hindi na nangulit pa si Peter hanggang sa kanyang nakalimutan na ang tungkol sa babaeng kaharap. Nope, mas bagay sa'yo yung dating katawan mo. Pero pwede na rin naman yung ganyan ngayon. Mas payat ka, mas magaan kang buhatin kung sakaling malasing ka at hindi na makagulapay pa uwi. Nilakipan pa yon ng medyo malakas at mapang-asar na famous na tawa ni Peter. Nakatitig pa rin. Excuse me, kailan ako nagpabuhat sa'yo ng lasing ako? Si Kuya ni kaya yun, hindi ako. You are mistaken. Tigilan mo nga yan, baka kapag may nakarinig sa'yo isipin na ako nagpapabuhat. Tura ni Nati, na bumalik ang pagiging maligaya at masigla sa boses. Patuloy lang siyang pinagtawanan ni Peter sa pagiging defensive at pandidilat ng kanyang mga mata. Hindi pa rin naaalis ang malakit na mga paninitig ng lalaki sa kanya. Nagawa pa nga nitong basain ng laway ang labi niya na medyo ikinailing ni Nati. Kung noon ay ayos lang sa kanyang bagay na yon, ngayon ay hindi na. Nagbago ng pananaw niya mula nang magkaroon ng anak, bagay na medyo naintindihan niya dahil alam niya noong taken na siya. Come on, Nati, let's drink. Pag-aaya nito na mga hawakan pa siya, ngunit mabilis na umatras si Nati upang maiwasan yon. Hindi yun ginawang big deal ni Peter kahit na gusto niyang taasan to ng kilay. It's been a while na rin kaya nung huling mag-bonding tayo. Taon na nga hindi ba? Anitong nais kumpirmahin ng kanyang sinasabi. Mamaya na ako. Kayo na lang muna. Napaawang ng bibig ni Peter sa kanyang sagot. Hindi niya inaasahan yun sa isang Natalia Bentacourt. Wow, nakakapanibago ka naman. Pati ba alak, nagbawas ka na? Huwag ganun, Nati. Hindi ikaw yan. Pang-finish pa nito na parang naghahamon. Ngayon lang naman, tara na. Lapit pa ni Peter na hinapit ang bewang niya para igiya patungo ng bar counter ng event. Sa bilis ng mga pangyari hindi na naiwasan pa ni Nati. Napakuyom naman ang kamao ni Gaston na kanina pa pinagmamasdan ang kinaroroonan nila. Ilang beses niyang sinubukan na sumugod doon, ngunit ang respeto kay Nick ang pumipigil sa kanya. Paniguradong magkakagulo, oras na makalapit siya dahil walang pakundangan niyang uundayan ng suntok ang lalaking hinahawakan si Nati. Umigting ng kanyang magkabilang panga at humigpit ang hawak niya sa baso ng kanyang alak. Naburo pa ang kanyang mga matang, nagliliyab sa galit na animoy papatay sa kamay nitong umalikon, nasa bewang ni Nati. Sa dating nobya niya na ama ng kanyang anak na halatang wala nang nagawa ng kaladkarin na nitong papuntang bar ng venue. Kulang na lang din naman ay sampigain ni Nati ang lalaki dahil
Naisip niya na baka naiwala na niya sa paningin si Gaston o kung hindi naman ay nahanap na siya nito sa dagat ng mga bisita sa interaction nila ni Peter. Paniguradong magdadala yun ng gulo at malalagot siya sa kanyang kapatid dahil siya ang puno at dulo nito. Oo na, bitaw na. Baka isipin pa ng ibang taong makakita sa atin na may relasyon tayong dalawa. Masyado kang madikit. Nagpupuyo sa galit na kalas na ninati sa mga hawak ni Peter. Na agad namang itinaas ang mga kamay. Alright, overacting ka naman. Bakit ba? Are you taken na ba? Taas na isang kilay ni Peter sa kanya na para bang insulto kung magkakaroon siya ng partner ulit. Matapos ng iskandalo nila ni Alex sa kanilang nasirang engagement. Sino naman ang malas na lalaking yun? Malas siya ngayon na nakabalik na ako. I can court you. Kilabutan ka nga sa pinagsasabi mo. Isusumbong kita kay Kuya Nick. Gusto mo bang mabalda kanya ha? Pigil lang tawang pinakatitigan pa ni Peter ang mukha ni Nati, na bagamat pumayat ay nanatili pa rin na magaan sa kanyang paningin. Ilang sandali pa'y nagtawanan na lang muli ang dalawa kahit wala namang nakakatawa sa pinag-uusapan nila. Nang lumingon sa tabi ni Peter ay hindi na mahanap ni Nati ang babaeng itong kasama na humalo na sa mga bisita. Nais pa sana niyang tanungin kung ano yun ni Peter pero pinigilan niya na lang ang ulo. Hindi na dapat siya nakikialam dito dahil baka mamaya isipin itong nagsiselo siya doon. Masyado pa namang asyumerong Peter na to. Paniguradong kukulitin siya nito ng kukulitin, oras na bigyan niya ito ng pansin. Cheers! Puntog ni Peter ng goblet sa hawak ni Nati na pinagbigyan na lang niya ng pangungulit. Lilimitahan na lang niya ang inom ng alak, kaya niya yung gawin. Siya pa ba? Sumimsim na si Nati ng konti sa hawak niyang kupita. Aaminin niya, matagal na noong huli siya nitong makatikim. Pwede naman sana kaya lang mas priority niya ang gatas at mga pangangailangan ng anak. Kung kaya naman, yun na lang ulit ang unang pagkakataon na kahit nakabalik na siya ng mansyon nila kung saan pwedeng gawin ng panghimagas ang wine, hindi niya pa rin yun naiisipang gawin. Marahil ay dahil nasanay ng kanyang katawan na pwede namang wala noon after na kumain ng meal. Biglang napahawak sa kanyang dibdib si Nati na kulang na lang ay mabitawan niyang hawak na kupita nang mahanap niyang bulto ng katawan ni Gaston. Hindi kalayuan sa kanyang banda. Madilim ang mga tingin nito. Puno ng pagbabantang nakatingin sa kanilang banda ni Peter na nigas ng katawan ni Nati. Bagamat medyo malayo to ay parang nararamdaman niya ang lamig na banta ng kanyang mga mata dahil may kasama siyang iba. Naubo na siya, nasamit sa sariling laway na hindi naman dapat pero yun ang naging reaksyon ng kanyang katawan na tila ba nahuli ni Gaston na may ginagawang masama. Hey Nati, are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong ni Peter na mabilis na ibinabang hawak na wine. Kinailangang itaas din Nati ang kanyang isang kamay upang patigilin sa kanyang pagsasalita si Peter na natataranta na sa nangyayari sa kanya. Pulang-pula na rin ang mukha niya sa kakaubo na para kay Peter ay hindi na normal. Kukunan kita ng tubig. Hindi na Peter, kailangan ko lang gumamit ng comfort room. Pigil ni Nati sa lalaki habang napahawak na sa kanyang leeg. Umuubo-ubo pa rin ito. Ayos lang ako, huwag ka na mag-abala pa. Pero pakinggan mo ko kung ayaw mong layasan kita dito. Shit, anong gagawin niya? Nakita na siya ng gobernador. At paniguradong hindi na niya ito matataguan pa. Kailangan niyang umisip ng paraan para makalabas ng venue. Uuwi na lang siya. Dapat talaga hindi na lang siya pumunta doon. Maling desisyon na naman niya yun. Hindi rin naman siya mag-e-enjoy. Kagaya na lang nga nito. No, kailangan mong uminom ng tubig. Hila na sa kanya ni Peter patungo sa bar counter para kumuha noon. Peter! Protesta niya na hindi napigilang lumingon ulit sa may banda ng gobernador na nakatayo pa rin. Napaawang ng bibig ni Nati nang makitang mas dumilim pa ang tingin ni Gaston sa kanya na halatang nagpipigil lang na lumapit. Hindi maintindihan ni Nati kung bakit takot na takot siya dito, gayong wala naman siyang ginagawang masama. Saka wala naman silang relasyon, so kung anong gawin niya, wala na tong say pa doon. Bakit siya guilty? Pakiramdam niya na huli siya nitong may ka-affair kahit na wala naman silang relasyon. Here, inumin mo nang mawala na yan. Bakit ka ba kasi nasamid? Is that for real? Hindi makapaniwalang tanong ni Peter na para bang ibang babae ang kanyang kaharap. Humina ka na nga ba talaga, Natalia Bentacourt? Para matigil ng bunganga ni Peter ay tinanggap na lang iyon ni Nati. Ininom niya ang tubig para manahimik na si Peter na alam niya hindi siya tatantanan hanggat hindi niya pinagbibigyan. Akma pa nitong pupunasan ng hawak na tissue ang labi niya na may kalat ng konting tubig nang hablutin niya na ang tissue mula dito. Sigurado siya na pinagmamasdan pa rin sila ni Gaston at hindi sa pagiging asyumera lang
na kapag nakita nitong tagpong yun ay isipin nitong may relasyon marahil sila ni Peter. Na wala naman. Nagkita lang din sila sa banquet na iyon. Sandali, kailangan niya pa bang ipaliwanag pa yon sa gobernador? Bakit niya gagawin to? Ako na, masyado mo kong bini-baby. Bini-baby? Ganyan ang makataitrato dati ah. Speaking of it, pwede na siguro kitang maging baby. Matalim ang mga matang inirapan siya ni Nati. Alam na ni Peter ang reaksyon na yun ng babae. Pagak na muling natawa lang si Peter na aliw sa itsura ni Nati. Aaminin niya na sobrang na-miss niyang babae. Yung pagka-miss na tipong parang gusto niya na itong makasama palagi. Nakita niya naman si Krisa at natatandaan niyang patay na patay siya dito. Hindi niya hindi kakaila. Ginusto pa nga niyang agawin to kay Nick kahit na alam niya na wala naman siyang kalaban-laban sa abogado dahil alam niyang mahal na mahal nilang bawat isa pero nang malaman niya na may anak nito at masaya na sa piling ni Nick, kumalma na siyang nararamdaman niya sa babae. Hindi niya maintindihan na mas lamang pang pagkamis niya kay Nati ngayon kumpara kay Kriza. Marahil ay dahil sa mga kalokohan at inuman na pinagsamahan nila ng babae. O baka naman hulog na rin talaga siya. Hindi ka pa rin nagbabago, Natalia. Masungit, maarte. Akala mo member ng gang. Palibhasa may karapatan ka nga namang gawin ng mga bagay na yon. Well, it's still the same as if was a few years ago. Pumayat ka lang pero ikaw pa rin naman yan. You're still the stunning gorgeous lady, Natalia Bentacourt. Shut the fuck up, Peter. Hindi obra yung mga salita mong yan nagasgas na sa mga naging babae mo. Pwede naman ako magbago, basta ba? Won't you close your mouth? Ang sakit mo sa tenga. Naitikom na ni Peter ang kanyang bibig na nakatitig pa rin kay Nati. Nakaani na rin siya ng mga irap mula kay Nati. Muli namang sinulya pa ni Nati ang banda ni Gaston. Nakahinga siya ng maluwag na hindi na matagpuan doon ang bulto ng gobernador. Naisip niya na baka guni-guni lang niyang nakita niyang reaksyon nito kanina. Unti-unti na naging panatang ang loob ni Nati, knowing na baka lumayas na si Gaston. Ginalaw niya ng magkabilang balikat. Ano bang pakialam niya sa kanya? Bakit binibigyan niya pa rin to ng sobrang importansya? That's better. Wala na kaming pakialam dapat sa bawat isa. Ganun pa man ang mindset niya, hindi niya mapigilang makaramdam ng pagkalungkot. Hindi ba dapat ay masaya siya sa isipin nitong may relasyon sila ni Peter? Baka sakaling tantanan na siya nito. Tantanan? Ibig sabihin wala na tong atensyon sa kanya? Bakit parang sumasama na kagad ang loob niya kapag hindi na siya nito pinapansin? Gusto niya pa rin pansinin siya ni Gaston? Para ano? Pinagtutulakan naman niya ito papalayo, hindi ba? Seryoso ako sa mga sinasabi ko, Nati. Tigilan mo nga ako sa pambobola mo, Peter. Angil niya dito na muli na siyang pagtawanan. Kulang na lang ay humandusay si Nati sa kanyang kinatatayuan nang mapalingon sa gilid niya dahil naamoy niyang pamilyar na pabango ni Gaston. Nahigit niyang hininga ng paglingon ay makita niyang nasa tabi niya na ito. Hindi siya tinitingnan, bagkus ay kumukuha to sa bartender ng panibagong inumin niya. Sa mga sandaling yun ay gusto na lang ni Nati na magtatakbo paalis ng banquet upang takasan to. Ngunit paano niya naman yan gagawin? Ultimong buhatin ng kanyang mga paa sa sahig upang lumayo hindi niya magawa. Pakiramdam niya ay nakabaon sa sahig ang kanyang mga paa. Naguhumiyaw ang kanyang isipan na tumakbo na siya. Pero iba naman ang sinasabi ng kanyang puso. Mabilis na napaiwas ang tingin si Nati nang lingunin na siya ni Gaston gamit pa rin ng seryoso at madilim nitong mga mata. Tumahip pa ang kanyang dibdib. Ani mo ilalabas na sa lalamunan ng puso. Nati, seryoso nga ako. Bakit ba ayaw mo sa akin maniwala? Why don't you give me a chance? Gusto mo bang magpaalam pa ako sa daddy mo? Sa kuya Nick mo? Tell me, kaya kong gawin yun. Try me, give me a chance, please. Sa sinabi niya ni Peter ay muling nagpabali na si Nati kay Gaston na nararamdaman niya pa rin na sa tabi niya. Natagpuan niya itong tinutungga ng alak, nakakabigay pa lang ng waiter na parang umiinom lang ng tubig. Can we talk, Natalia? Habol pang hingang tanong ni Gaston matapos na ilupag ang walang lamang kupita. Nahati ang labi ni Nati na bagamat madilim ang mga tingin ni Gaston ay kitang-kita niya ang pakiusap sa mga mata nitong nakatitig sa kanya. Mag-uusap sila. Anong pag-uusapan nila? Si Brixton? Sa gitna ng ganitong event pa? Ibinuka ni Nati ang kanyang bibig upang magprotesta. Ngunit agad na naman siyang inunahan doon ni Gaston. About Brixton, please. Namumulan ng mukha ng gobernador at medyo mapungay ng mga mata nitong halatang may tama ng alak. Excuse me, apila ni Peter na pumagitna sa kanila upang makita siya ni Nati. Nauna kaming mag-usap. Fine, baba ni Nati ng kanyang hawak na baso ng tubig at humalukip-kip pa sa harapan ni Gaston. What about him? Hindi ba't nagkasundo na tayo? Bakit kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa kanya sa banquet party na ito?
Natabunan ng malakas na irita at palakpakan ng boses ni Nati. Nabaling ng atensyon nila sa dance floor kung saan kasalukuyang magkayakap na sumasayaw si Nick at Krisa. Napailing na lang si Nati dahil marami sa mga bisitang kinikilig pa rin sa kaharutan ng kanyang kapatid at hipag. Naramdaman niyang mabilis sa paghawak ni Peter sa isa niyang kamay na walang pakialam sa lalaking kausap niya. Mula sa kanyang mukha ay bumabado ng mga mata ni Gaston, halatang puno ng pagtitimpi. Let's dance, Nati. Samahan natin ang kapatid mo at hindi na nakapagpigil si Gaston na tinaklit na niyang brasong yun mula kay Peter. At walang hirap na dinala si Nati sa kanyang tabi. Nalaki naman ang mga mata doon ni Nati na kung hindi hawak ni Gaston ay siguradong natumba siya. Mabuti na rin at busy ang mga tao sa kanyang kapatid at hipag. Dahil kung hindi, malamang ay may nakapansin na sa ginawang yun ng gobernador at titigan nila ni Peter. Hindi naman makahuma si Peter na tiningnan si Gaston mula ulo hanggang paa. Hindi siya pamilyar sa lalaki. Huwag mo siyang hahawakan, lalo na sa aking harapan. You must know that Natalia Bentacourt is my woman. Nangangalit ang iping anunsyo ni Gaston na mas tumalim kay Peter ang mga tingin.